form, linya na guys. O, linya, vertical na mo. O, ariya ka mo nagdali. Kaya, karoon na-plano nga magkunaw na og singit. Hindi na ka mag-singit. Kaya ang singit, kung may bala na ng singit, nara sa bugan, mga good. No? Para si Manda na Good morning, PSA. So early. Oh, saya ulangi dito. Sa Bulak by 7. But ito na ang pila. May nakaupo pa daw. Lisod si ma'am, oh. Okay lang yan, te. Diri ka, ma'am. Ikaw, ma'am. Dito ka. You can see. Para dili mo dito ka, ma'am. Para dili mo maglisod. Suksok ay madura, madira. Sunod kay dumdagan ang tao. Ulitan ka. Oh, kay kagahapon, grabe kadaghan sa tao gahapon. Oh, grabe yun. Ubano, karoon na kung marinisan. This is for my clients, PSA and birth certificate. Hi guys! Just done with my transaction here in Philippine Statistics Authority or the PSA. So I already got the birth certificate of my clients and the Sanumar. So since walang parking here, my car nakapark sa Victoria Plaza. So what I have to do right now is para magpila o mag-wait o taxi. So advice ko lang sa lahat ng mag-process, lalo na pag authorized person, dapat you have to prepare all the requirements needed before kamuan kita sa PSA para dili siya waste of time, and at the same time mahal ang ilahang pagpaprint and all. So ay dapat kana ready yun, naka due diligence. So as first timer, ito ang ginawa ko. Sayang kasi ang effort pag hindi ka naga due diligence. So that's the reason why you have to do due diligence in every transactions. Now, lalo na when you are in the real estate business. So right now, I'm waiting for taxi. Taxi lang takainit. Mahal ang logistics.